expired na. O ngayon mga kababayan, may bagong ginawang banat itong si Senador Panfilo Lacson kay Marcoleta. Matindi ito mga kababayan. Inakusahan ho ni Senador Panfilo Lacson itong si Senador Marcoleta na tumanggap ng pera. Naloko na. Tandyan natin. Pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po ito. And I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, "This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute." And then he added, "If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked," unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, "The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny," unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, "Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents." You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned this SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch.
Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, napipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Meron Tignan katuwiran niya. Yung sa sosi kasi mga kababayan, yung pagtatakbo ba? Pag mag-apply ka sa COMELEC, nang kukuha ka ng COC, Certificate of Candidacy. O, ibibigay mo yung sosi mo, ganyan ganito. Na katunayang wala kang ito yung pera mo, wala kang natanggap na pera kahit kanino, ganito ganyan sa contribution, wala, bawal kasi yun. Kumbaga nasa batas ho yun, especially dyan ho sa COMELEC. Hindi niya nilagay doon sa sosi niya. Ang katwiran niya, kaya niya raw hindi inilagay, yun daw pakiusap nung nagbigay sa kanya. Anong contribution, panggasto sa pagkasenado. Huwag na raw i-ano yung pangalan nila. Ang tanong, syempre, pag inilagay mo yon sa sosi mo, madi-disqualified ka. Baka hindi ka mabigyan ng Certificate of Candidacy para makatakbo. At pag nilagay mo yon, hindi na ba malalaman nung nagbigay sa'yo ng contribution na inilagay nyo sila? Para nila malalaman yun. Diba? Una kasi, hindi niya inilagay sa sosi. Ngayon, porkit na booking siya, inamin niya. Nakatanggap siya ng contribution nung tumakbo siya ng pagkasenador nung 2025. Pero kung hindi naman siya na-booking, sigurado, hindi niya aaminin yan. Sa COMELEC nga, hindi niya inamin, nagsinungaling siya. Actually, wala pang ano yan. Hindi pa naglalabas ng COMELEC. Ano nangyari dyan sa case na yan? Chairman Garcia, ano nangyari? 2026 na. Kasi po pwede yung matanggal, mawala ho sa pwesto itong si Senador si Senador Marcoleta pag napatunayan talaga. Kunin natin. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya. Binigay ko. Isipin mo kung tama yan. Kung sa pananaw mo, tama yan, pwede pala lahat gawin yan. Yung mga tatakbo. At para sa'yo, tama. Paano nalang pag dumating ikaw ang maging chairman ng COMELEC? Ibig sabihin lahat pala ito palalagpasin mo. Nako, naloko ko na. Ito yung pinakamahirap mga kababayan Yung baluktot, didiretsuhin mo. Nako, ang hirap niyan. Yung alam mo ng mali, kakatwirinanan mo, palulusutan mo pa ng isa pang maling paliwanag. Ano mahirap? Mali-mali na yan. Mali sa umpisa Mali na lahat hanggang dulo. Mali na yan kahit ano pang paliwanag mo dyan. Alam mong mali, abogado ka. Hindi pwedeng di mo alam na mali. Pinalulusutan mo lang bakit? Ikaw yung may gawa Alin natin? Ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when
these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Correct. Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Correct. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code. Dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen. Buti pa ito, hindi abogado. Buti pa ito, hindi abogado. Alam niyo yung nagawang mali ni Senador Marcoleta at kahon na kahon. Diba? Pero hindi abogado ito. Ito naman si Marcoleta, abogado, hindi niya alam yung ginagawa niya. Naloko na. Nagkabali-baligtad nang na. Ano natin? Sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Ms. Doon na po muna tayo, ha? Sana makarating ho sa COMELEC yan. Ha? Kay Chairman Garcia. Sir, nako, ako'y nananawagan, ha? Bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, ha? Botante rito sa Republika ng Pilipinas. Although tayo nag-iisa lang at simpleng tao lang, ako'y nananawagan. Anong nangyari na ho sa kaso? Diyan sa SOSI case ho ni Senador Marcoleta, nakarang taon pa ito. Ano nang plano nyo rito? Ay, umamin na nga eh, ano nangyari? Kasi pwede ho matanggal sa pagkasenador ho ito. Si Marcoleta. Ha? So, abang-abangan ho natin yan. Tingnan natin kung ano magiging action ho ng COMELEC. Ha? Durog na durog, ha? Masyado mo naman diniinan. Masyado mo naman diniinan na, Senador Pampilo Lacson. Okay, kita. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.